Hello, good morning, good morning. Shout out po dyan sa lahat ng mga loyalist from Luzon, Visayas, and Mindanao. And so, of course, sa ating mga followers dito, kamusta kayo dyan? Good morning. And ngayon lang naman ako dito nakapag-live. Ang hirap kasi dito sa Facebook kapag mag-live ka dito, naga-low connection. Oh, tingnan mo, slow connection. Ganun ba talaga yung mga ayan, kamusta sa lahat ng ating mga followers? Okay, sa mga mag-subscribe na po kayo dyan. Sa mga hindi mag-subscribe, okay lang. Anong oras na dyan sa inyo? Maya maglabas ako para kumain. O ayun na nga ang pag-usapan natin, impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, binasura na. So tuluyan ng binasura ang impeachment complaint laban kay PBBM. Sa boto na 284, 8 at saka 4. So bisan magkaunsa, wala na. Ang mali lang kasi sa nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM, naka-base po siya kasi sa fake news, naka-base po siya sa propaganda, at wala pong direct knowledge and documented evidence. So yun ang naging reason kung bakit even though yung nag-endorse ng impeachment laban kay PBBM, hindi po naipagtanggol. So ganun talaga kasi kahapon, 'di ba, nagkaroon na nung nakaraan nagkaroon na ng butuhan. Ang hinihintay na lang yung impeachment laban kay Sara. Kung ang kapalaran ng impeachment ni PBBM, magiging kapalaran din ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So, ganon. Hello po. Shout out sa inyong lahat. Good morning. Kaya ang hindi lang makatanggap ang mga taga-suporta ni Sara Duterte. Dapat kasi sa impeachment complaint, inano na nila yung evidence. So, hindi na sila Okay, hintayin na lang natin yung iba. Hindi na sila dapat nagmadali. Dapat sinigurado nila ba kung gusto nila ipa-impeach ang Pangulo. Paano nila mapa-impeach? Kasi yung endorser nga ng impeachment complaint ay hindi niya na ipaliwanag. Kasi bumagsak siya sa insufficient in substance. Yun kasi ang pinakamahalaga din na process. So better luck next time sa 2027, pwede naman kayo mag-file ng impeachment complaint. So isa lang ang masasabi, even though mga kaalyado ni Sara Duterte o ni Rodrigo Duterte na mga congressman bumoto pabor para ibasura ang impeachment complaint laban kay PBBM. Kasi imposible na wala talagang taga-suporta. 'Di ba? Ang mga Duterte. So, ibig sabihin, 8 lang talaga ang mga supporter ni Sara Duterte sa Senado, sa Kongreso. Kasi, 284 ang bumoto para i-adapt ang resolusyon na dinidismiss ang impeachment complaint laban kay PBBM. So, sana ang mga Duterte supporter mag-move on na. Kaya lang, ganito po, mayroong nagbabanta na kapag daw maidalahin na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Sara, ang balita-balita po natin, kakasana naman sila ng isang malawakang rally na naman. Meron namang malaking rally na inaano nila, malaking rally na binabalak po nila. Sabagay, wala naman pong problema kapag mag-rally sila, basta hindi lang po gulo. Kasi pag magulo, nagkaroon ng commotion, ang mangyayari dyan, pwedeng mag-declare ang presidente ng state of emergency or state of rebellion o the tantamount to declaration of martial law. So, ganun ang mangyayari. So, wala namang problema kasi tuloy-tuloy niya yan. Baka next week siguro, alamin na kung yung impeachment laban kay Sara, pag pag-discuss ko na yan sa House of Representatives. Ang isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint laban kay Sara, itong si Laila de Lima.
So, yung mamamayang liberal. Si Laila de Lima, parang hindi ata siya nag-endorse ng article of impeachment laban kay PBBM, pero bumoto siya pabor sa sufficiency in substance, which is natalo nga sila doon. Kasi nga, majority ng member ng Committee on Justice voted declaring that the two impeachment complaint, the De Jesus and Lisa Masa impeachment complaint, sufficient in form but insufficient in substance. Mahalaga kasi yung sufficient in substance para mapatuloy mo, no? So, yun ang kinalalabasan. So, siguro sa mga Duterte Dihad supporters, ano na lang, hintayin nyo na lang na matapos ang termino ng Pangulo. So, back na tayo sa panahon na suportahan na lang natin ang gobyerno. Yeah, suportahan na lang natin ang gobyerno, suportahan natin ang Pangulo. Ako nga, kung hindi si PBBM ang presidente, hindi ako magbablog about government. Yeah, kung hindi lang si PBBM ang presidente, kaya lang sobra naman kasi ang paninira ng mga gustong mang-agaw ng kapangyarihan. Alam mo, pangit kasi na maging presidente ka pero hindi ka binoto. Maganda talaga na yung presidente ka na binoto ka. Correct? Yun talaga ang maganda. So, ang maganda dyan kay Sara Duterte dapat na gawin niya is hindi na siya magkipag-associate doon sa mga grupo na may balak pabagsakin ng presidente kasi ang number one na maka-benefits under the Constitution, siya. Correct? Ang problema, parang nagdadasal pa si Sara Duterte na may masamang mangyari sa presidente para shortcut ang pagiging presidente niya. Grabe, no? Tingnan nyo yung mura ng babae doon kay PBBM. Grabe. As ako, halimbawa, parang hindi ko yun magawa ba? Na ganyan. Sa ibang bansa, murahin mong presidente, matigbas ka. Hindi talaga advisable. Nasubrahan sa freedom of expression, nasubrahan sa freedom of speech. Anchored a lot of responsibility kasi ang freedom. So ayun, at least natuldukan na hindi natuloy ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ibinasura sa botong 284, 8 at saka 4. Ang inaabangan natin yung impeachment complaint laban kay Sara kasi kung ano yung process ng impeachment laban kay PBBM, ganon din ang proseso na tatahaki ng impeachment complaint laban kay Sara. So, i-determine po yun kasi tapos naman na-refer sa opisina ng speaker, i-determine ngayon yan doon sa Committee on Justice. Magkakaroon po sila ng hearing for determination of sufficiency in form and sufficiency in substance. Yan. Uy, may star. Ay, Ma'am Ami, maraming salamat kay Ma'am Ami Campbell ng 100 star. Thank you. Ngayon lang ako nag-live dito kasi ma'am, slow connection siya. Pero sa TikTok, nag-live ako doon sa TikTok. Okay, so wag nang magtampo, dapat wala nang mga rally-rally kasi lalong-lalo na ngayon may ASEAN. Kung nagpatuloy kayo ng rally tapos wala naman kayong basihan, lalo masisira lalo ang Pilipinas. Siyempre, thank you Ma'am Ami, maraming salamat sa 200 star. Palagi lang si Ma'am Ami nagabigay ng 200 star. Alam nyo sa totoo lang, to be honest na guys kung hindi lang po si PBBM ang Pangulo, hindi po ako magbablog tungkol sa government. Kasi ang ginablog ko talaga, yung about sa Maharlika Nation. Maharlika Nation talaga. Ma'am Ami, salamat. 300 na star. Ang ginablog ko talaga is about sa Universal Divine Government. Yung Maharlika Nation, yung kanilang legal tender na Gisayon, at the same time, yun talaga ang focus ko. And then, I am an advocate of customary law. Pero hindi ako kalaban ng gobyerno.
Nagkataon lang na si PBBM ang Pangulo. Sobra naman kasi ang panglalait nila sa presidente. So, darating ang panahon talaga, iiwan ko talaga yung politics. Kasi ang puso ko talaga is magpapaliwanag talaga tungkol po sa paniniwala ko na about sa Maharlika Nation and at the same time, yung independent tribal nation. Yung mga karapatan ng mga lumad, doon po talaga yung pagpapaliwanag tungkol po sa Republic Act 8371, yung pagpapaliwanag tungkol po sa G-Zion, no? Spiritual na aspeto. So sa punto na ito, dapat suportahan lang natin ang gobyerno. Kasi mapalad naman tayo na si PBBM ang Pangulo. Kasi kung hindi si PBBM ang Pangulo, walang ganito na mga investigation. Kasi kakaiba talaga ang pamumuno ni PBBM kumpara sa dati. Walang patayan pero nakakahuli ng mga drugs. Nasasawa tayong yung mga sindikato ng droga na wala pong nabubuwis na buhay. Hindi iti-treat yung drugs as a militarization, kundi as a social problem. Social problem, so paagtingin ng ekonomiya, at yan ang ginagawa ni PBBM. Tsaka yung malakas pa talaga na issue ngayon, kung hindi lang si PBBM ang Pangulo, walang maglakas ng loob na ipangalandakan ng karapatan natin sa West Philippine Sea. Tingnan nyo, nagsilabasan ngayon ng mga traidor sa ating bansa. Favor pa sila sa China, samantalang ang hirap ng pinagdaanan ng ating mga kababayan doon sa West Philippine Sea. Right? Noong panahon ng Cory administration, tinanggal sa provision ng 1987 Constitution yung ating historical rights dyan sa South China Sea. Those are the problems confronted by our country at this point of time. Yung mga modern makapili. Nakakalungkot, mayroon tayong mga senador na dinidiin pa ang opisyal ng bansa, kapwa nila senador, para lang maproteksyonan ang kapakanan ng China. Meron nga pong ipamimigay na lang ang Kalayaan Group of Island. Pwede ba yun na ipamimigay mo? Andyan yung ating likas na yaman. So hindi natin alam, Ma'am Ami, kung kailan ang ano ng impeachment ni Sara. Kasi na-refer na umabol kasi kahapon yung article of impeachment o yung impeachment complaint, okay, laban kay Sara. Kaya alam mo, isa pa sa mga reason kung bakit na hindi na gusto ng mga tao na si Sara ang maging Pangulo, kasi yung pagiging malapit niya sa China, yung pagiging malapit niya sa mga individual na sinusuportahan ng narrative ng China. Vlogger man yan ng mga politicians. Tingnan mo yung mag-ama na Marcoleta. Nakakalungkot, binuto sila ng taong bayan para proteksyonan ang kapakanan ng bansa. Hindi para suportahan mo yung China at hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng disiplinahin sa pamamagitan ng resolusyon. Kaya believe din talaga ako sa Kalayaan Island kasi diniklara nilang persona non grata ang ambassador ng China, pero sila diniklara din ng China na persona non grata. They are not allowed to go to Macau, to Hong Kong, at saka mainland China. So gumanti. As if may magpunta naman talaga doon na mga opisyal ng Kalayaan. Correct? So yun ang gusto nila. Nakakalungkot, di ba? Isipin mo si Cayetano. Actually napirmahan pumasa ang resolution na final ni Kiko Pangilinan, pero parang hindi ata isinama ang pag-declared sa ambassador ng China na persona non grata. Pero napasa ang resolution condemning the behavior or the pronouncement of China against government officials. Okay. Si Cayetano lang naman kasi ang medyo noon at saka si Marcoleta.
Ewan ko kung ano kaya ang benepisyo na makukuha ni Marcoleta sa ganyan. Sa bagay, si Marcoleta kasi dumaan siya, tumakbo siya sa ilalim ng partido ng PDP Laban. Ang partido ni Rodrigo Duterte na PDP Laban kasama si Robin Padilla, meron pong counterpart sa China Communist Party. Sa CCP ba? Chinese Communist Party. Yun. Actually nga, bago mag-eleksyon, nakipagpulong pa sila. May counterpart sila dito sa Pilipinas. Ang kanilang political party na PDP Laban. And, ayun, kilala si Rodrigo Duterte ng pagiging close sa China. Kahit ngayong Davao, meron silang tinatawag na sisterhood agreement. Correct? So, sana magkaisa na lang. Actually, paltos talaga doon si Marcoleta at saka si Cayetano. Kasi parang ang loyalty nila sa China pa. Oh. Kasi ang kinakatakutan nila daw, gaganti ang China. Baka magkaroon ng sanksyon. Di abangan natin kung ano ang mangyayari. Ganun lang man yun eh. So, kung gagawin nila, saka na mag-take ng action. Kung hindi nila gagawin, edi walang problema. Right? Ganun lang naman kasimple. Kasi, it's so immature na ikaw, mambabatas ka ng Pilipinas, you are being voted by the Filipino people, gumawa ka ng batas para sa ikakaayos ng iyong bansa, hindi mo makondina ang mga foreigner na binabastos at saka binabalahura ang kapwa mo senador at government officials. What's wrong sa aksyon ng spokesperson ng Philippine Coast Guard? For me, walang problema. Mabuti nga, meron tayong ganung katapang na opisyal ng Philippine Coast Guard, si Commodore Tariela. I don't even know Commodore Tariela in the first place. But, of course, yung action niya na pinaglalaban ang West Philippine Sea, ipinaglalaban ang ating teritoryo doon, ang pasok lang naman sa ating exclusive economic zone. Ang pinaglalabanan kasi, ang claim kasi ng China is historical. Yung historical kasi wala pong international guidelines yun eh. Right? Nung unang panahon, pwede nilang sabihin na okay, sige sa kanila kasi nga unang-una, matagal sila, pero nakita na ng mga tao na hindi pasok doon sa kanilang exclusive economic zone. Kung mayroong mga bansa tulad ng Vietnam na umaangkin dyan sa area na yan, wala tayong problema kasi magkaiba naman po ang prinsipyo ng Vietnam eh. Welcome tayo doon, welcome naman dito. Unlike sa China na may hahabulin ka ng mga barko nila pag makapasok ka. Ngayon pa nga lang, di ba, na nakaposisyon sa atin, may United Nations Convention on the Law of the Sea, may arbitral ruling. Nahihirapan na yung ating mga magsasaka. Pati nga yung ating mag-resupply mission dyan sa Ayungin Shoal. Doon sa may barko. Tapos gusto pa, ipatanggal pa yung barko dyan. Gusto ng China na tanggalin yung barko. Ano ba yung BRP Sierra Madre? Gusto nila tanggalin. Hindi naman pwede yun. Kasi nilagay yung barko na yan for the research purposes. Ang sa atin, alam mo, hindi pwedeng mawala sa atin yung inag-aagawang teritoryo kasi likas na yaman yan eh. Ang laking pakinabang sa mga Pilipino, yung West Philippine Sea. Kung hayaan natin ng China, ipamigay natin yon, malaking kawalan po yun sa sektor ng mga magsasaka. And then, ang deposit dyan is 12 point something 2 trillion metric tons that can supply isang siglo. Bilangin nyo kaya yung isang siglo. Supplyan po ng langis ang ating bansa. Right? So, isa din yan sa mga reason kung bakit kailangan nating ipaglaban ang West Philippine Sea, hindi sa pamamagitan ng bala. Ang China, maniwala kayo, hindi tayo bubumbahin ng China na maubos tayo. Siguraduhin lang ng China, pag binumba tayo, lubog ang Pilipinas. Kasi pag katulad niyan,
Halimbawa, binaril yung isa. Kamayin mo para ma-disable. Ganon lang ang gusto ng China. Pero, syempre, hindi kaya gaganti. Gaganti tayo sa pamamaraan na hindi katulad ng ginagawa nila. Ang mahalaga dapat, suportahan natin yung Philippine Coast Guard. Suportahan natin si Tariela. Suportahan natin ang Pangulo. Kasi kung hindi lang si PBBM, nagiging matapang at naging malakas, ang salita kasi ni PBBM, yun ang inspiration ng mga kababayan natin nagbabantay dyan. O kung ikaw, halimbawa, DDS ka, payag ka, ipamigay na lang ang Kalayaan Group of Island. Gusto nyo maging bahagi ng China, ang Kalayaan Group of Island. Strategic yun eh. Yung area na na kinukuha ng Chinese sa pamamagitan ng kanilang non-dash line, strategic yun. Nakakatulong ng malaki sa ekonomiya ng ating bansa. Correct? Paghayaan natin na manamayani, wala. Pero patuloy pa rin, no? Yung ibang mga vloggers, grabe, no? Ako wala talaga akong problema dyan ipaglaban kasi yun naman talaga dapat. Yun naman talaga dapat. Kasi, actually, sa dinami-dami na administration ng dumaan. Bakit ngayon lang sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos, halos ayaw tanggapin ng mga Pilipinong mga makapili yung prinsipyo na atin ang West Philippine Sea? Yung kiniklaim lang man natin, yung include sa ating 200 nautical miles sa exclusive economic zone natin. Di naman tayo nagsasaklaw doon. Ang ginagawa kasi ng iba, ginagawa correct. Oo, pananakot lang ng China yon kasi gusto nila lumusob sa na hindi na nila ipagkalat ang balita. Lusob agad. Kaya bangan lang nila yon at pananakot. Pag nilusob nila ang Pilipinas, ipaano na lang ang maraming mga Chinese sa Pinas? Actually, correct. Kaya nga dapat, suportahan natin. Mga i-research, i-share natin yung mga write-ups na nagpapaliwanag that we have the right claim. Kasi ang claim natin is based sa United Nations Convention on the Laws of the Sea. Siyempre, andyan din po yung bilong talaga sa exclusive economic zone natin na ipamigay mo din. Ang mga Duterte diehard supporter lang naman ang hindi makakaintindi. Kasi nga, galit sila sa Pangulo eh. Galit sila sa Presidente. Kasi nga, sabi, maliit lang tayo na bansa, gigirahin tayo niyan. Di gani kinira ng China ang Taiwan. Hong Kong nga, hindi nga nila nabawi. Nabawi ba nila yung Hong Kong? Ang Taiwan, nabawi ba nila? Hindi. Ayaw man pumayag ng Taiwan. Tapos tayo. Ngayon, pag ipamigay mo ang Kalayaan Island, hindi natin i-assert yung West Philippine Sea. Tatayuan yan ng mga base militar ng China. What will happen? They will control the world. Kasi ang West Philippine Sea, parang Silk Road yan. Daan yan ng mga kalakalan. Ang magandang punto ng Amerika, freedom of navigation. Ang China kasi, sa amin to eh. You are not allowed to pass here. Yun ang mangyayari kapag China ang makapag-occupy. Tingnan mo sa Spratly Island. Noon mapupuntahan pa yan. Ngayon mapupuntahan nyo ba? May mga structure na. Kaya ang Pilipinas hindi gumawa ng structure during that time. But the First Lady, Imelda Romualdez Marcos, already informed us that darating ang panahon, mamumroblema tayo. Kasi nga, dinilit ang historical claim po natin dyan. Ngayon, ang pinaglalaban ng China based po sa historical claim. Tayo naman sa International Law of Order, sa arbitral, tawag nito, sa International Court of Justice. Correct? Nakabisa International Criminal Court of Justice arbitral ruling.
align sa United Nations Convention on the Laws of the Sea. So, ganon. Sige. So, ako po'y magpapaalam na salamat. Yun lang, and congratulations sa ating mahal na Pangulo dahil basura po ang impeachment laban sa kanya. So, sa mga DDS, better luck next time na lang. Bye-bye!